Welcome to Donmar TV News Channel. Designation na, official designation na ng Communist Party of the Philippines at saka ng New People's Army bilang teroristang grupo, no, dito sa Pilipinas. Kasi dati Estados Unidos lang, di ba, ang nag-declare sa kanila at saka European countries, mas inunahan pa tayo eh. Pero ngayon, at last, no, ay nagkaroon na po ng resolution yung Anti-Terrorism Council at itong dalawang grupo na ito, itong grupo na ito ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, officially sila ay isang teroristang grupo, association, no, at saka yung mga individuals, yung mga kasamahan dyan. Pero ang tanong ko lang dito ka, Eric, ay bakit hindi nakasama yung grupo ng National Democratic Fronts? Tama yan, Colonel, na observation ninyo. Kailangan ma-explain yan ng maayos. Kasi ang designated sa international terrorism category sa bansa ng Estados Unidos, Amerika, sa Australia, Canada, Great Britain, and New Zealand, I think 8 bansa ito, Colonel, at nagpapakita na ang kanilang na-designate na terrorist organization ay CPP at ang NPA, and then some of the countries included si Joma Sison. Kailangan ma-explain po ng maayos yan. Even ngayong hapon lang ito, ngayong araw, ang naging resolution ng Anti-Terrorism Council natin, ang kanilang designation is also Communist Party of the Philippines, New People's Army, and some personalities. However, tamang development na ito at naipakita natin na kailangan nating mailinaw na itong grupong ito ay hindi ito revolutionary organization. They are not involved in civil war or any people's war that they claim to be. At malinaw po na malaking igpaw ito at pag-develop. However, kailangan po nating mailinaw na bagamat ang Communist Party of the Philippines ang siyang namumuno sa buong pagkilos ng Communist Party of the Philippines sa kanilang panawagan sa pagpapabagsak sa gobyerno. Ang NPA po ay itinayo at pinamumunuan ng Communist Party of the Philippines na siyang gumagawa ng direktang mga atrocities at terroristic activities. On the other hand, ang NDF po ay hindi ito inosente. The NDF is also equally guilty. So from the perspective of the former CPP, NPA, NDF cadre kagaya namin, ang NDF is representing as the umbrella alliance organization na siyang pumapayong sa lahat ng mga underground illegal organizations na nag-uudyok upang mag-armas ang mamamayan sa mga iba't ibang sektor. So, ibig sabihin kung ang CPP ang nagpo-provide ng leadership, ang kanyang NPA ang siyang gumagamit ng lakas at puwersa upang ibagsak ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, manunog at mag-ambush, magbomba. The NDF is the conduit, recruiter, and facilitator of the armed struggle mula sa iba't ibang sektor. Recruiter ito ng mga underground organizations na nakapaloob sa iba't ibang mga sektor. So sa tingin ko, Colonel, sa tingin namin mga former cadre, the NDF should be also accountable and equally designated. Later on siguro, but not now. Okay na yan, may dalawa na tayong napagsimulan, lalo na ang CPP at ang NPA. The NDF will follow. Kasi ang NDF hindi yan legal organization, Colonel. Tama lang na tinalakay mo ito at na-discuss mo ito, Colonel. Because the NDF, again, ulitin ko, is the facilitator and recruiter and organizer of underground movement and underground organizations or UGMO sa loob ng mga open sectoral organizations na siyang ginagamit para magdugtong at magugnay sa armadong pakikibaka. Nonetheless, ano ba ang kahalagahan nitong resolution na inilabas ng Anti-Terrorism Council? Ngayon lang. Malinaw po, Colonel, na ang kahalagahan nito ay magkakaroon na ng legal basis, ng legal ground. Ang ating law enforcement units, ang ating armed forces, ang ating Philippine National Police, ang NBI, at iba pang mga law enforcement and security sector para itong mga grupo na nagkukunwaring legal, nagkukunwaring above ground, nagkukunwaring sila, na siyang dumudugtong, tumatabon, nagbibigay cover, nagbibigay ng legal support, services,
nagtatago ng armas, bala, finances, nagtatago ng mga sasakyan, nagpo-purchase ng mga bomba, granada, bala, baril. Lahat ng ito, they can now become subjected to criminal prosecution and law enforcement security operations ng ating gobyerno. At pwede na silang mahulog dito sa sakop ng Anti-Terrorism Act of 2020. That is the very big development, Colonel. Ibig sabihin, you may not directly be the member of the Communist Party, but kung ikaw ay nagbibigay ng pondo buwan-buwan, bigas, mga gasolina, tumutulong ka sa pagbibigay ng mga bala, armas, at nagpapasalitate ka na magkaroon ng mga bahay, safe houses, underground houses, sasakyan, at iba't ibang mga resources at logistic support dito sa grupong ito, including ang Globat Smart at ang iba pa mga financier na mga kontraktor. They can be part ng mga pwedeng subject na for law enforcement operations and security sector operations, Colonel. Pero nakakatawa nga talaga yun ka, Eric. Yung mga European countries, kagaya po ng United Kingdom, yung New Zealand, yung Australia, yung USA, ay ito yung mga countries, ilan lang ito sa mga countries na nagdeklara na itong Communist Party of the Philippines at saka ang New People's Army ay isang teroristang organization. Tayo na sinusunugan, pinapatayan, maraming mga kabataang nire-rape, maraming namamatay dahil sa New People's Army. Ngayon lang tayo nagising ka, Eric, na ito pala mga taong ito ay terorista. Di ba, no? Yeah, tama, Colonel. No? It's very ironic. But nonetheless, better to have this kind of development than to never have it at all. Tama din si Brother Ernie na napakalaking pag-igpaw ito sa ating judicial system, sa ating legal system, sa ating executive department, kung bakit nagkaroon tayo ng ganitong pagsama-sama na maideklara sila na teroristang grupo, itong CPP at ang NPA, and then later on to follow ang NDF. Tama din ang punto kanina na binanggit ni Brother Ernie that the NDF is not an innocent organization. The NDF is directly also participating in the underground recruitment. Pag sinabing underground recruitment, Colonel, yan ay para sa armadong pakikibaka or armadong pagkilos. And so therefore, bahagi yan ng kino-cover ng terrorist actions under the definition ng batas sa Anti-Terrorism Act. And the NDF is a facilitator for that underground component. And tama, ang mga grupo ng CPP party list na mga grupo, Makabayan, Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela, lahat ng ito, Karapatan, itinayo ito ng Communist Party precisely to provide cover, maskara, at mga pamamaraan para mailigaw at mailito, mailihis ang mga legal operations and law enforcement ng ating taong bayan at makapanlin lang sa kanilang recruitment. Nonetheless, with the declaration right now na lumabas coming from the Anti-Terrorism Council, ito mga leaders nila na sila rin ang bumubuo ng Communist Party unit sa loob ng mga organizations na ito. Ang binabanggit ko, yung Makabayan CPP Party List, ang mga open organizations ng Bagong Alyansa ng Makabayan. Ang leadership nito, Colonel, at ang mga namumuno at mga organizer nito, mga Communist Party leaders, at the same time organizers para sa NDF, sa underground or National Democratic Front. And so therefore, sila mismo ay indirectly supporters and facilitators ng NPA. So kung ano man ang mga ang banggit ng Pangulong Duterte, the act of one is the act of all, and the act of all is the act of one. Ang tawag diyan, conspiracy. Sa ilalim ng batas, Colonel, ang conspiracy will be equally applicable to CPP, NPA, NDF, both operating in the underground or lihim at patago, at operating above ground na nagkukunwaring mga legal activists lamang sila, Colonel. Pero ang malaking challenge sa atin ngayon, Ka-Eric, is paano natin ililista yung mga miyembro ng Communist Party of the Philippines? Anong proseso? Meron na ba tayong listahan ng ganyan na pwedeng malaman para ngayon sila is outlawed na sila? Sila ay deklarado ng terrorist organization, association, at saka individual. Ano pagkakaiba ng association sa grupo, Eric? Kasi malinaw dito, ang nilagay is association, group, at saka association. Ito babasahin ko lang Ang designating
designating the Communist Party of the Philippines and the New People's Army, also known as Bagong Hukbong Bayan, as terrorist organizations, association, and or groups of person. So yung persons, yung mga members ng CPP. Pero yung association, ang ibig sabihin kaya nun? Ang association refers to the entire organization. Ibig sabihin yung entity itself. So the entity yung itself, mga NDF, hindi pa. Hindi pa. Ang specific na sinakop ng resolution ay ang Communist Party. So ang kanyang association includes ang kanyang mga party branch, ang kanyang section party committee, ang kanyang mga sangay ng partido platoon, ang kanyang regional party committee, ang kanyang mga district party committee, ang kanyang mga NOD, NUFC, yan, mga association yan. Part ng kanyang association yan. So lahat ng mga namumuno at miyembro niyan at operatiba, sakop na sa designation or sa pag-ano sa kanila, pag-identify. Sa pangalawang tanong mo, yes sir. Itanong ko lang, okay na tayo doon, pero yung pagiging miyembro ng Communist Party of the Philippines, ikaw naman ay nakakasama diyan sa mga meeting, minsan ilang meeting ng NTF, LCAC. Sino-sino itong mga CPP members nito? At saka yung listahan itong gano'n sila kadami? This is an underground organization na sinasabi ko parang criminal syndicate, isang malaking grupo ng criminal syndicate na nagtatago, compartmentalized, coded. Ang pwedeng ma-designate yan, ang unang reference natin, yung mga gallery ng Philippine National Police, saka yung mga gallery at periodic status report ng Armed Forces. Joint periodic status report, that's number 1. Number 2, yung mga nahuli na, mga mag-asawang Chamson, sina Vic Ladlad, ang mga leaders identified na mismo based on previous historical profile sa police at sa korte. Yan. Number 3 source, mga testimonya at mga affidavit ng mga former cadres. That's number 3. Kasi kami nakakakilala sa kanila eh. Number 4 ay ang mga nagsusurrender na nagre-reveal na ng mga information that can be also reduced into legal instruments by way of attestation and under oath deposition or judicial affidavit. At ang panghuli, this is a very good example, Colonel. Ang lahat ng mga pinuno at namumuno, 90% ng mga open above ground organizations na ito, like Sarate, Gaiti, Ilago, at Casinio, Nato Reyes, kilala man ito eh. Lahat ng mga ito ay pinatutukuhanan naming mga former cadre na ito ay mga miyembro ng Communist Party of the Philippines batay sa aming historical na kasaysayan, historical na kaalaman, batay sa aming interaksyon, at batay sa mga deklarasyon ng former cadre din. So ito sila, kahit wala silang armas, they can be processed as target for the Anti-Terrorism Act in my personal view. At pero kailangan may mga predicate crimes kasi yan eh. They should be supporter, facilitating yung pondo para sa NPA. Or sila nagpa-facilitate para mag-provide ng sasakyan, safe house, at iba pa mga actions related to acts of terrorism. The acts of terrorism must be established as correlated and pattern of interaction sa kanila. So kasi ang membership hindi sakop eh. Membership are not covered sa Anti-Terrorism Act of 2020. Kaya nga nagpasa ng bagong batas sila Cardema, sila Congresswoman Cardema. However, ang kanilang pagiging miyembro ng CPP, NPA, NDF can now be classified ang kanilang actions hindi na bilang rebellion kung hindi acts of terrorism. That's number 2. Number 3, ang mga network na ito ng above ground open organizations nila can now be classified also as network for committing terrorism or acts of terrorism or conspiring to commit terrorism. Mayroon yan. So, pwede silang tamaan including recruitment. Recruitment, financing, facilitation, and other forms ng mga actions related to support the acts of terrorism ng CPP at ng NPA. Pwede sila doon pasok. Okay. Ang ibig sabihin pala nito ka, Eric, another proseso na naman ito. Magkakaroon ng proseso na naman para doon sa kung sino-sino mga individuals. Automatic si Joe Maciso na kasama na yan dyan. Kasi public knowledge na yan. Sino pa sa mga tingin mong public knowledge na automatic magiging na pwede nang kasama dito sa kinoconsider natin na
mga teroristang grupo or individuals dito sa Pilipinas? Ang may mga na-execute na affidavit na ang ating mga former cadre and former rebels coming from the CPP and PNDF, I will identify them. Wala nang patupik-tumpik ito, Colonel. Si Zarate, si Ilago, si Gaite, si Kulyamat, si Brosas, si Castro. Ito sila lahat nagkukunwari, nagtatago bilang Makabayan CPP party list. But they are CPP leaders. So all crimes attributable to the acts of terrorism ng CPP at ng NPA, they can now be criminally prosecuted. That's number one. Number two, ito mag-asawang Chamson. Itong mga 22 na mga CPP, NPA, NDF operatives and leaders na pinakawalan ni Pangulong Duterte on goodwill based on peace talks agreement, pero hindi na bumalik ng mag-collapse ang peace negotiation. May mga pangalan nito, yes. Yung mga nakakulong ngayon, sina Vic Ladlad, sina Adelberto Silva, marami ito. Sabi ko nga mga rogues gallery at mga police gallery and mga joint periodic status report na natitipon ng armed forces ng PNP at ng NBI, they can be validated with the support of former rebels and former cadre. Colonel Samodio, sir. And I think gusto kong emphasize ito. Hindi po mahirap identify sila kahit na nagtatago sila. Lahat ng mga open leaders and organizations ng organisasyon sa ilalim ng bagong alyansang Makabayan, itinayo, pinamunuan at kinukumpasan niya ng Communist Party of the Philippines. So ibig sabihin, ang mga 7 to 10 leaders ng mga grupong ito, from national to regional down to provincial, they are also the Communist Party leaders. Paano? Yun kasi naging buhay namin. Yun ang naging status namin, yun ang naging gawain namin, yun ang naging karanasan namin. And I think based on that historical account, it will be very logical on the part of the security sector of Anti-Terrorism Council na magkaroon ng regional, national, provincial, and city level na monitoring ng network of terrorism na nasa ilalim ng network ng CPP at ng NPA na nasa area ng mga tinatawag na urban centers which are already identified previously at kagaya ng mga nahuli na 7, Colonel, yung 7 na taga Metro Manila Regional Party Committee na lahat mga leaders ng Regional Party Committee ng Metro Manila, lahat ito pinapalabas na mga aktivista lamang ayon sa abogado ng CPP na NUPL at pati sa karapatan. Those are classic cover-up story and maneuver na dapat ma-establish natin ng clearly and categorically dahil ito ang purpose ng batas. Abutin natin itong mga network na ito at papanagutin sa batas even if sila ay nagtatagot na kukubli sa mga legal channels and legal cover na itinatayo nila, Colonel Samodio.